Ang sabi ni Wilkins sa akin, sir, ah, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon, and along the way tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari, kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I, wa- I was I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, no? Pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko mang i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead the example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages, at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayong mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Ang sabi ni Wilkins sa akin, sir, ah, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na
naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao wala nang lying na lahat ng tao, siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban ah, dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila ang nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa halimbawa dito po sa confidential funds po, no. Gaano ito kadelikado kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord. Dahil biruin mo, ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun nga, yun nga, sobra sila sobra sila they are so, ang term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan, ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte.